Scenes may not be suitable for very young audiences. Parental guidance is recommended. Ang programang ito ay naglalabas ng sensitibong eksena at impormasyon. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Mula sa programang may malayang opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sino ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang bulpid gulat na pagbatikos sa mga tuwalit at abustadong nanunungkulang sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama ipinaglalaban. Narito na, Kagulang Suros sa kanyang programa, Batikos. Okay, isang magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas, at Mindanao. Ngayon po'y araw ng Martes. Sasabihin ko sana, Huwebes. Shoutout kabayan sa programang Bulpid de Gulat sa Kakampi Online. Ang inyong lingkod, ang inyong kabayan, Kaji, ang Sures sa programang Bulpid de Gulat. Shoutout sa ating mga kababayan na mga OFWs. Ang overseas Filipino workers natin, mga buhay na bayani, isang pagsaludo sa inyong kabayanihan. At siyempre, shoutout kay RV, kay Ma'am Pepilida Nicodemus, sa lahat ng magpa-participate, makikinig, manonood, magdokumento, mag-review, magla-like dito sa ating programa. No? Sama-sama tayo. Pag-usapan natin ang mga isyong napapanahon, mga isyong nakakatawa, nakakainis, nakakabwisit, at nakakasira ng ulo. Ang init ay bayan kong Pilipinas. Ang init, no? Sobra init ng panahon. Kaya yung ating advice sa ating mga kababayan, lagi kayong inom ng tubig, no? Inom kayo ng mga masusustansyang mga pupas. Yung mayaman sa minerals, no? Mayaman sa tubig. Alam niyo ba yan, no? Ang katawan natin majority ang ating katawan tubig. Yan yung nagsusupply ng dugo, yung mga nagsusupply ng ating lakas. Ayan. Kaya tubig. Paano kung walang tubig? Yun ang problema. Lalo ngayon, no? Sinasabi, ilan sa mga dam natin, pinagkukunan ng tubig, medyo bumababa na raw po yung level ng tubig dahil sa sobrang init. Yung ibang mga probinsya nga, no, nakikita natin yung mga yung mga lupa, no, bitak-bitak sa sobrang init. Kaya mas mainam po, no. Makipagtulungan tayo sa ating gobyerno, sa taong bayan, sa lahat-lahat. Sabi nga hindi pwedeng may lamangan. Kaya nga po ng mga yung mga nagkakarwas, di ba? So, pag nakita niyo po yung mga busa tumutubig at tumatapon diyan sa kalsada. Di ba yung tinatawag yung 5 pisong hulog? Tapos, pwede mo nang ikarwas yung motor mo, tsaka yung kotse mo, sasakyan mo. Ang daming tubig na nasasayang dyan. Kaya siguro dapat advice na rin ng gobyerno. No? Konting tipid, disiplina. Kasi once na nawalan tayo ng tubig, lahat tayo perwisyo. Lahat tayo problema. Hindi ba? Tipid. Tapos pagdating kung lalabas ka ng bahay, papasok ka sa eskwela, magtatrabaho ka, mamimili ka, dala kang payong. Kasi minsan yung iba, nahiyang magdala ng payong. Kasi sabi nila, yung daw payong, babae lang nang nagdadala. Kapag lalaki, binabae daw. Ay, nako bayan. Di bali nang tawagin akong binabae, wag na ako ma-heat stroke sa sobrang init. No? Ang payong ngayon, hindi na kinahihiya ang pagdadala. Kasi, na po yan kakambal na ng buhay natin yan. Ano gusto mo, ma-heat stroke? Kung magdala ka ng payong. Hindi nyo mainam. Magpayong, tapos inom ka ng maraming tubig. Tapos, ito sombrero, ang hiling po doon.
Hindi ako nawawala ng sombrero. Protection to, tsaka nakakadala ng konting gandang lalaki. Hindi po, no? Joke lang, pero malaking bagay yun. No? May sombrero ka, para nang galang sa init, no? Yung tok-tok mo hindi naiinitan, tapos inom ka ng maraming tubig. Shout out sa ating mga kabats, no? Sa Lacandula High School Alumni Batch 76. Ayan, shout out kay Edwin Reyes. Ayan, sa mga kabats na klase natin, shout out sa inyo. Tapos Kinova Season na nanonood sa atin, shout out. Sana ingat kayo sa sobrang init. Inom kayo maraming tubig. Sabi nga, ang init, ang init, ang init. Oh. Sinasabi ko ng Pag-asa, matinding tagtuyok ang aabutin ng Metro Manila. Yun, Metro Manila City. Diba? Wala pa yung probinsya. Tagtuyok na po yan. Wala pa tayong wala tayong bukid dito. No? Wala tayong bukid na basa. Wala tayong taniman. Diba? City kasi kapag Metro Manila yan, city yan. Makati, Taguig, Maynila, Pasay, Paranaque, di ba? Ayan po yan. Quezon City, tagtuyot daw. Metro Manila. Paano probinsya? Mas matindi. No? Abril, Mayo hanggang Abril ang aabutin po ng tagtuyot. Susme. No? Kaya nga sabi ko, tipid sa tubig. Buti na lang, no? Mukhang nagbago na sistema. Ang Department of Education, binalik na sa dati. No? Yung pasukan ng bata, Hunyo na. Kaya yung po kanilang bakasyon, Mayo at 31, bakasyon na. Ang balik na po niyan, Hunyo. Di ba? Kaya mainam po yan. Kasi ang ginawa kasi na nakarang administrasyon ng DepEd, kung kailan yung tag-init, doon ginawa po yung pasukan ng eskwela. Kawawa mga estudyante. Kasi once po na may hika, may asthma, no? Ang ating mga anak, ang ating mga apo, ang mga estudyante, tapos pagdidrilin mo doon sa sobrang init, pag-PPE, di ba? Physical education, nako, bayan ko. Magkukolaps po yung mga estudyante natin. No? Kung halimbawa po, isasabay mo Marso hanggang Mayo, yung init, kawawa yung mga estudyante natin. No? Sabi ko nga, kapag may hika, delikado yan. Trigger yung init sa may hika. O may sakit sa puso, trigger po yan init. Kaya mainam po yun. Tama ang ginawa po ng Department of Education. Ibalik na po sa dating sistema ang pasukan ng klase. Hunyo. Tama po yun. Hunyo, Bagyo naman. Hirap no? Di malaman ko saan pupunta ang taong bayan. Kapag Pebrero, Marso, Abril hanggang Mayo, tag-init yan eh. Pagpasok ng Hunyo, tag-ulan naman. Sasabihin naman ng Department of Education, dapat di na natin ginawang pasukan ng Hunyo, may bagyo, marami na naman mga estudyante hindi makapapasok sa eskwela dahil bagyo, tag-ulan. Alam niyo po, talagang ganyan, hindi malaman kung saan kapapunta, no? Walang sulingan. Magulo mundo natin ngayon. Magulo yung ang climate change natin ngayon, hindi mo na pangahawakan yung tag-ulan. Ang tag-ulan, nagiging tag-init. Ang tag-init, nagiging tag-ulan. Ayun. Kaya sabi nga po ni Bongbong Marcos, huwag nyo nang panghawakan yung dating season natin. Wala na yung tag-ulan, wala na yung tag-araw, dahulot ng climate change. Ayun, tama nga naman. No? Kaya ang mangyayari sa atin, mag-ingat na lang tayo. No? Wala naman mangalaga sa katawan natin, hindi mismo tayong may katawan. Ay siya nga pala, magsosorry ako. Ayan, live ako magsosorry. Kay paring June Cabanyog. Alam niyo, sabi nga, itawin ito nga tanda. No? Kahapon, dapat magbo-broadcast ako sa DWAD.
Nataon naman po ako yung naglilipat, naggagawa naman ako ng pwesto, naggagawa ako ng aking pagkakakitaan, ng hanap buhay. Yung lipat ko po ng mga gamit. Sus, gabi natapos. Kaya hanggang ngayon, gumagawa pa at nag-aayos pa tayo ng ating kabuhayan. Kaya masakit po yung katawan natin. Buti po kung ordinaryo lang po yung bubuhatin natin, ako, masolidong bakal po yun. Mga sabi nga ni Kadje Cortez, parang June, no? Alam mo yung kalakalan sa trabaho, bakal sa bakal. Yung po yung trabaho ko, bakal sa bakal. Kaya kahapon, kung inaamin ko po yung aking mali, dahil personal pa nga ako sinabihan ni paring June Caballo na, pare, upo ka ba? Ito ako upo. Upo sa programa. So, sobrang sakit ng katawan ko, di na ako makatayo eh. Kaya sorry, parang yun ha. Next time. Kaso ngayon, may sunod-sunod po yung mga activities din. Sa totoo ngayon, hindi ko para rin po akong weather bureau eh. Para rin ako climate change eh. Hindi ko rin hawak yung oras ko po eh. Hindi ko rin hawak yung trabaho ko. No? Biglang may sisingit, may mga schedule na hindi mo inaasahan. Yun yung parting masakit eh. No? Pero anyway, bayan, no? Mabait naman si Parang Jun. Shout out Parang Jun, ha? Sa bumubuo ng JNJCBS DWAD, Parang Jun Cabanyog, RB Benaventura, Engineer Medina, tapos Kagawad Alara Villanueva, si Ma'am Paraluman, at ang Yinding Kud. Ayan, Kadyo ng Sores. Shout out din Kajik Ortiz. Ayan, kay Kajik. Makikita naman tayo sa Webes. Okay, sige, bayan ko. Ang init, sabi ko nga, ang init na nagiging topic natin. So, sobrang init, bayan ko, may tatalo pa dyan sa init na yan. No? Yung init na yan, may tumatalo pagdating sa Pilipinas. Ano yun? Ang init ng politika rito sa ating bayan. Ay, bayan kong Pilipinas. Nakaraang linggo, February 25, dinanap yung EDSA People Power. No? Ilang taon na po yan? 80s, 36 years old, 36 na yata. No, pangmani, no? Bakit? Kasi hindi pa ako tao. Nung magkaroon na People Power 1 eh. Hindi po. 1986 yun eh. So 36 years na yata ngayon, hindi ba? Ang tagal na. Sabi ko, hindi na yata piyesta official yung yung EDSA People Power, no? 1986. Hindi na yata dineklara ng gobyerno, lalo ngayon, para ko sa nakaupo. So bayan ko, bakit i-celebrate yung EDSA People Power? Pinatalsik sila rin, di ba? Ako man si Marcos, ako man si Bongbong, teka, para naman sampal sa pagmumukha namin yan, pinatalsik nyo kami, tapos gusto nyo, celebrate yan. Hindi na, alisin na yan, wala nang anniversary. Ayan, no? Pero ang sinasabi po ng iba natin mga kababayan, yan daw pong people power, yung EDSA people power, hindi na daw dapat sineselebra yan. Sabi po ng against yan, mali. Maski na kung sino pong demonyo, kamuting politiko magsabi na hindi pabor diyan sa EDSA People Power 86, mali. Bakit mali? Kung may kamalian diyan, bayan ko, ang ibang lingkod, ang lahat ng mga vlogger, ang lahat ng mga nagsasalita against sa mga maling nakikita. Yung mga maling nakikita, sinasabi ngayon, hindi ba, meron pa nga mga komentarista nagmumura eh. Nung panahon ni Marcos, ni dating Pangulong Marcos sa tatay ni Bongbong, hindi ka pwedeng magsalita against sa gobyerno. Bawal magmura. Walang demokrasya nung araw. Ngayon, bayan ko, ibinalik ang demokrasya nang mapatalsik ang diktadoryang Marcos noong 1986. Ngayon, ang sinasabi po ng ilang kamote, hindi na dapat i-celebrate yan.
Walang kwenta yan. Hindi maganda nangyari dyan. Kung walang nangyaring maganda dyan, hindi ka ngayon nagbablog. Hindi ka ngayon nagsasalita sa radyo ng against sa gobyerno, against sa mga nakikita mong mali. Dahil kung panahon ni Marcos, ang nakaupo ngayon ay yung matandang Marcos, bayan kong Pilipinas, sigurado, wala ka pang mga 10 minuto sa loob ng booth ng radio station mo, sigurado may dadampot sa yung sundalo. Yan yung diwa ng EDSA People Power 86. Demokrasya na ibalik. Yung sinasabi nila Duterte, sinasabi na lang ilang kamuting mga politiko, yan daw EDSA People Power, wala raw kabuluhan, walang nangyari. Kung wala pong kabuluhan yan, di sana si Duterte, si ERAP, kung sino man mga ikangay pinatalsik sa gobyerno, no? Particular si ERAP, particular to si Duterte. Kung walang EDSA People Power, hindi sila naging presidente. Hindi ba? Yan yung diwa ng People Power. Naibalik ang demokrasya. Yung nga lang bayan ko, yung demokrasya, nagamit po ng mga ilang kamuting mga politiko. Demokrasya, ginawa nilang disgrasya. No? Inalis mo magnanakaw, dobleng magnanakaw naman ang binalik mo. Hindi ba? Nasaan ang mali? Sino may pagkakamali? Taong bayan? Hindi. Ang may mali, yung mga gumagawa ng hindi maganda sa gobyerno, yung nagnanakaw, kita niyo po ngayon. Dahil nga po sa demokrasya, yung lintik na confidential pa na yan na bilyon-bilyon na pinag-ikangay ginagahasa ng mga Duterte. Hindi mo pwedeng tanungin, hindi dahil nga po sa sinasabing confidential fund. Sa sinasabi nga po hindi mo pwedeng i-audit. May demokrasya ka pero may bawal. Kasi sa kanila tatama, hindi ba? Nawala yung diwa ng demokrasya sa confidential fund. Kahit gasain nila, naawin nila yan, wala. Dahil sila mismo mga nakinabang dyan sa people power na yan, sila rin yung umabuso. Kita niyo yung 51 billion na mismo ang DPWH na nagsasabi na naging proyekto, naging pondo ni Baste, ni Pulong. Hindi niya maipaliwanag saan niya ginastos yung 51 billion. Sinasabi niya, hindi naman niya ginakaw. Paano yung komisyon? Hindi naman natin sinabing ninakaw niya yung 51 billion. Yung komisyon ng 51 billion, magkano? Ang 1 billion, magkano 20% ng 1 billion? 200,000 at 200 million. Kung ako hindi nagkakamali. 200 million. 51 billion yun. Niles mo yung 20%. Di billion din na nakakurakot mo. Sabi nga ba yan yan yung diwa ng demokrasya na naging disgrasya nang pumalit mga kawatan sa pamahalaan. Ayan, nanonood sa atin si Monica Martinez. Shout out kay Monica Martinez Llamas na nanonood sa atin. Ingat ka Jun. Sabi mo nga, sobra ang init ng panahon. Ayan. Sabi ni Eddie Reyes, kasama ako dyan sa EDSA. Diyan kami sa Channel 4. Buti hindi ka nabarelya. Hindi, panahon ni Cory yun. Panahon ni Cory yun. Yung RAM, no? Yung itong sila Hunasan, sila Enrile, nag-aklas labang kay Corazon Aquino. Kasama ako dyan sa EDSA. Diyan kami sa may Channel 4. Nagbibigay kami ng mga tinapay, Dunkin Donut, sa mga sundalo. Marami po nag-participate ng panahon po ng EDSA People Power, no? 1986. Ito ay isa nga po si Edwin Reyes na namigay ng mga pagkain sa mga sundalo. Natatandaan ko ba, nabibigay pa ng bulaklak, di ba? Ngayon, balikan natin yung kinukomento natin. After People Power, bumalik ang mga magnanakaw. Totoo naman po, magnanakaw din ang bumalik Di ba?
Sayang eh, di ba? Sayang yung EDSA people power. Binalik mo yung demokrasya, tapos bumalik din magnanakaw. Anak ng ulanin, di ba? Sino ba yung after ng quarry? Di ba? Tabako, di ba? After tabako, si Erap, ayun, nagka-leche-leche gobyerno. Nagka-leche-leche ang bansa. Nakaw dito, nakaw dyan. Bayan ko. Kaya nga po, inalis natin yung magnanakaw. Bakit? Tao rin na nagluluklok, di ba? Tao rin na naglalagay eh. Nakukuha sa gandang lalaki at artista, kahit magnanakaw, kawatan. Sabi, mapapamura ka. Hindi ba? Ibabalik mo, kawatan din. No? Nag-alis ka ng kawatan, binalik mo, sobra kawatan. At tapos nito, after ni si Erap, si Gloria, ganun din. Anak ng, di ba? Tumino-tino ng konti nung si Pinoy. Di ba? Tumino-tino. Bagamat mayroong issue, hindi naman garapal. Di ba? Tsaka tayo, surplus ha. Panahon ni Aquino, siyempre, ayaw ng ibang mga kamuting mga politiko na matino yung nagpapatakbo ng gobyerno. Tsaka hindi tayo nabaw ng utang ng panahon ni hindi tayo nakapangutang na gaya ng ginawa ng panggagahasa ni Duterte sa Kabanang Bayan. Isipin nyo, 3 buwan na lang o ilang buwan na lang. Trillion pa inutang. Hindi ba? Anak ng sabi nga, mapapamura ka eh. Kaya ka mapapamura sa buwisit. Sa hirap na inaabot ng sambayan ng Pilipino, meron po tayong nakikitang mga tarantadong sa gobyerno na ginagamit ang kahinaan ng iba natin mga kababayan. No? Yung pong utang dito, utang dyan, ito lang kakapanggigil, yung confidential fund, dahil wala nga pong audit, hindi pwedeng tanungin, di ba? Kahit magnakaw sila na magnakaw dyan, walang paliwanag kung saan ginastos. Kasi legal di ba? Ganyan nila tinarantado no? Pasensya na to Ang panahon ni Duterte, nagtatarantado po ang gobyerno, ang bansa, sa laki ng utang. Tapos malalaman mo yung confidential fund na talagang billion-billion, di ba? Tapos hindi mo pwedeng questionin, hindi mo pwedeng tanungin. So, sino gumawa niyan? Meron tayong demokrasya na pwedeng malayang pamamahayag. Di ba? Tapos hindi ka pwedeng magtanong. Tapos isang tarantado rin nasa gobyerno gumawa ng alituntunin tungkol sa SALN, yung Statement of Account and Accountability, di ba? Statement of Account and Liabilities and Net Worth, di ba? Yung SALN na sinasabi, kapag ang isang nanunungkulan sa gobyerno, no? Secretary man yan, undersecretary man yan, mayor man yan, pinakamababang politika sa bansa, gaya ng barangay, dapat nagsasubmit sila ng SALN. Dahil yung SALN na yon ang magsasabi kung ikaw ay yumaman sa panunungkulan. Halimbawa, in-apply mo yung SALN mo, kung mo barangay chairman ka, kung mo mayor ka, congressman ka, senador ka, ano pa ba, presidente ka, vice president ka. Ipoforma mo yung SALN mo. Ipakikita mo, i-report mo, ito lang ang yaman ko sa pamamagitan ng SALN. Halimbawa, 1 million lang ang pera mo. Yung SALN mo. Sa panunungkulan mo isang taon, naging 2 milyon. Questioning ka. Bakit naging 2 milyon itong SALN mo? Nung isang taon, SALN mo, 1 milyon lang. Bakit ngayon 2 milyon? Paano ka kumita ng 2 milyon? Paano 1 milyon? May paliwanag. Dahil nga dito kay Ombudsman Samuel Martires, isa rin tong, sabi nga po, mapapamura ka bayan. Wala raw batas na nagsasabi na dapat ang mga lingkod bayan magpresenta ng SALN. Di gago, hindi ba? Sorry po. Mapapamura tayo. Katarantaduan, di ba? Gumawa sila ng batas ng proteksyon para sa sarili nila. Kahit magnakaw sila na magnakaw, walang magpo-question dahil wala nga pong SALN. Ganyan katarantado, kawalang niya, itong mga nasa gobyerno.
Eh, siyempre, walang salin. Eh. Sila na mismo nagsabi, sila mga nasa gobyerno. Hindi na kailangan niya salin. Wala namang sa batas yan. Eh. Wala naman sa sinasabing ang mga secretary, undersecretary, executive officer, oh, spokesman, presidential advisor. Wala. Huwag kayo magpresenta. Ikaw, senador, huwag ka magpresenta. Ikaw, congressman, huwag ka magpresenta. Ikaw, mayor, wag. Ikaw, paano? Ikaw, kagawad, barangay. Wala sinasabing sa batas na magbigay kayo ng salin. Eh, di gago po, di ba? Kagaguwang malaki. Kalokohang malaki. Sino yung gumawa ng batas para huwag sila ma-question? Eh, yung salin, panahon pa ninuno natin, salin na yan. Sabihin na natin kung talagang good faith ka. Ha? Manunungkulan ka ng wala kang gagawin kalokohan. Ipipisinta mo salin mo. Eh dahil sa sinabi nito si Martires, yung appointee ni Duterte, ni Digong, ombudsman, po yan, secretary, Eh, ombudsman kapag halimbawa ang individual, nakakita ng anomalya sa gobyerno, magreklamo yan sa ombudsman. Eh, mismo ombudsman ang sabi, hindi, huwag magpresenta ng salin. Wala sa batas yan. Di katarantado ang malaki. Eh, saan tatakbong mga nagrereklamo? Tapos, itong si Duterte, magrereklamo dahil yung mga pinagkaitan ng justice sa International Criminal Court nagpunta. Ngayon, nanggagalaiti. Eh, samantala silang gumawa ng batas na talagang protektado sa sarili na. Sa sarili nila, di ba? Yung katarantaduan nila, binago nila sa pamamagitan ng kapangyarihan nila. O di gago, sorry po napapamurang yung lingkod eh. Kasi bawal po. Pag KDP member ka, bawal yan sa mainstream media. Eh dito sa online bagamat may bawal, sorry po, pagpapaumanin. Nadadala po tayo ng maling nakikita po sa atin ng nanunungkulan sa pamahalaan nasasabi natin yung nadidismaya tayo. Di ba? Sa dami ng anomalya na nangyayari sa bansa, sa gobyerno, hindi mo pwedeng questionin. Hindi mo pwedeng kontrahin. Hindi mo pwedeng salungatin. Dahil baka ma-libel ka. Kahit tama yung sinasabi mo, meron ka pa rin kaso. Oral defamation, paninirang puri, pero yung sinisira mo, sinasabihan mo, sira na ang kapurihan yan. Hindi ba? Tapos sila pa yung mga matatapang na mag-aasunto sa'yo. Kung hindi ka makuha sa asunto, ipapapatay ka, gaya nangyari po kay Kaper Silapid. Hanggang ngayon, yung justice, hindi makuha. Yung suspect, nagtatago. Tignan niyo po yung dayang ko, di ba? Nakakadismaya. Ngayon yung diwa po ng EDSA People Power 86, sasabihin hindi, walang kwenta yan, walang kabuluhan. Kung walang kabuluhan yan, kung walang kwenta, hindi ka sana nasa gobyerno ngayon. Hindi ka sana nakakapagsalita ng gaya na sinasabi ko rito sa Kakampi Online. Di ba? Nagkaroon tayo ng malayang pamamahayag. Nagkaroon tayo ng demokrasya. Ganun pa man, kahit may demokrasya tayo rito, bayan, di ba? Nababaliwala rin, sinasalaula. Nung panahon ni Duterte, hindi ka pwede magsalita, gaya ng teacher, di ba? Na nag-joke, patayin niyo si Duterte, bigyan kayo 50 million. Ano ginawa doon sa demokrasya sinasabi, malayang pamamahayag. Kung iimbestigahan mo yung teacher na nagsabi, wala namang kahit 100,000 yata, wala sa bulsa yun. Kinulong nila, pina-NBI yun. Brave threat. Magbabanta sa buhay ni Duterte. Samantala si Duterte, ang daming minura. Ang dami raw pinapatay. Ang dami niyang pinatay. Siya nagsasabi. Pero may humuhuli ba? Pinalakpakan pa nga yun yung sinasabi natin mga kababayan. Diwa ng EDSA, wala na. Di ba? Nawala dahil binaliwala.
Yun po yung patong masakit. No? Yung mga totoo, nawala. Yung mga siraulo, andyan sa gobyerno. Lokohan dito, bayan ko. Lalo nga po bayan, no? Bilis tayo ng konti. Ano nakikita natin sa Senado? Ano nakikita natin sa Kongreso? Hindi ba? Alam ko po ang Senado, tsaka Kamara, ano yan linangan, no? Linangan. Ibig sabihin po, tagisan ng talino na mga magigiting na mambabatas. Diba? Kapag sinabi mo mambabatas, gumagawa ng batas. Diba? Nasusundin ng masang Pilipino. Meron kang batas. Kaya, mambabatas, mula sa gumagawa ng batas, na ang tawagin, mambabatas. Sino ang mambabatas? Ang mambabatas, yung senador, yung congressman. Ang national yan, bayang ka. Kaya sa barangay nga, meron pong gumagawa ng batas, di ba? Tawag naman po dyan, barangay ordinance. Iyan pa kayang Congress. Kapag Congress, tawag dyan RH, di ba? Yung Republic House Bill. House Bill. HB kung tawagin, House Bill. Ayan, galing po sa mababang kapulungan ang paggawa ng batas. House Bill number 0210. Ayan, House Bill. Pag sinabi namang, Senado, ayan, SB. Senate Bill. Di ba? Ang mambabatas. Ngayon, tingnan niyo po yung mga mambabatas natin. Yan si Digong, mula kay Edwin Reyes. Yan si Digong, ang sumira ng ating kapayapaan at puro nakaw ang ginawa ng mga alipores niya. Tama o mali? Tama o mali? Mas doon ako sa tama. Kasi tutuntungan ko lamang po yung confidential fund. Hindi na ako titingin kung saan, kung ano man nakawan. Hindi ko na iisipin yung parmali na yan. No? Wala na yan. Yan DOH na yan. Kung ano man ginawa nila dyan, ginahasaan nila yung phone niya. Wala akong pakialam. Pwedeng i-deny yan Hindi ba? Yan parmali. Ginamit po nila yung pandemic di ba? Kaayop ang gumawa ng katarantado at kawalang niyaan dyan. Walang capital. Siyempre kapag contractor, may bidding, di ba? Sige, kukuha ka ng contractor. Kapag sinabing contractor, tagapag-abono ng mga gamot, parmali. May mga tinatawag na PPEs, di ba? Yung ginusuot ng mga doktor, nurse, bilang protection sa kanilang katawan, magsusuot sila ng kapote. Tapos face mask, ano pa man, guantes, di ba? Pinitsa yan, bayan ko, kinuwarta. Yung gamot na sinasabi nga po yung mga, yung sinasaksak laban sa COVID. Hanip, di ba? Nakupo ng China yan, bayan ko. Ngayon, ang mga kapitalista dyan, mga best friend ni Duterte. Di ba? Wala nga pong capital, 100,000 lang ang capital, samantalang billion-billion ang pinag-uusapan na puhunan para sa pagbili ng mga ng mga gamot sa COVID diyan pa lang bayang ko, di ba? Sila yung best friend yung sa dito di ba? Sila Charlie Uy ba yun? Sila hindi mo pwedeng imbestigahan yan, bayan. Bakit si Duterte? Hindi mo rin pwedeng imbitahan sa Senado, sa Kamara. Bawal kay Duterte. Kapag inimbestigahan mo yung magnanakaw na yan, mumurahin ka ni Duterte. Gaya na nangyaring kay Senator Richard Gordon. Katakot-takot ang muray na sa Presidente Duterte nyo. Naging kidril yun, di ba? Iniimbestigahan nila yung parman, minumura sila ng Presidente. Kawalang yan, di ba? Sabi nga po bayan ang daming kademonyo na nangyari rito sa ating bansa
No? Na ibalik yung, yung demokrasya, disgrasya inaabot. Puro magnanakaw ang di ba? Ngayon ba yan, sabi nga, pwede mong, yan pwede mong deny yan. Hindi, may puhunan may capital dyan. Yung yung 51 billion ni Pulong. Yung project, isipin nyo 51 billion, samantala yung train na dapat kung gagawin sa Mindanao, 41 billion lang ang palagawa dyan. Wala raw pera. Dahil matras nga po ang China sa project ng sa paggagawa ng train dyan sa Mindanao. Dahil 41 billion ang kailangan dyan. Dahil walang pera, matras ang China sa project ng railways na yan, hindi natuloy. Samantala itong si Pulong Duterte, anak ni Duterte, ni Digong Duterte, 51 billion sa isang distrito ng Davao. Hindi sana yung 51 billion ginastos mo doon sa railways, yung tren na dadaanan ng tren. 41 billion lang yung gastos doon na hindi kinapitalan ng China. Dahil nagalit nga po sa bagong administrasyon ng Marcos. Umatras sila sa project. 41 billion lang pala kailangan din yung pera kay Pulong, 51 billion. Di sobra pa ng 10 billion kung itinuloy yung project. Sinasabi ni Duterte, ng batang Duterte, ni Pulong, wala raw pong maglalabas ang bangko ng 51 billion. Hindi na may lalabas yung 51 billion sa isang iglap. Ang pinag-uusapan din yung komisyon sa 51 billion. Kasi kung halimbawa, 51 billion yung kontrata dyan, may kapitalista na yan, may mga kontraktor na yan. Kaya ang problema ba yan? Tinatanong nga, sana po 51 billion, ba't walang project na maayos niya sa Davao? Sana punta. Yan, tinatago ni Pulong yan. Wala raw 51 billion. DPWH yan nagsasabi. Nakapaglabas ka ng 51 billion sa project Hindi mo man nakuha yung 51 billion, yung commission mo din sa 51 billion. Sige, lumabas yung 51 billion sa loob ng 3 taon na panunungkulan mo, saan pumunta? Sana i-divert yung 51 billion. Walang maliwanag na, yun ang walang may ayos na paliwanag. Kung saan pumunta yung pera na nailabas sa panahon ng Duterte administration. Kasi panahon nila yung lumabas Ilang buwan na lang si Duterte sa Malacanang, nilabas nila na pagkalaki ng kwarta. Saan napunta? Paano ginastos? Hindi ba? Madaling sabihin, hindi. May capital yan yung sinasabi pong mga ibang project. Di ba? Hindi mo pwedeng question kasi may capital. Paano walang capital? Walang puhunan. Nawala yung pera. Katulad po ng confidential fund. Paano mo ginastos? Sila gumahasa sa pera ng bayan Ngayon, dahil wala ng audit, walang paliwanag. Saan mo ginastos? Yan? Confidential yan. Kaya nga confidential, hindi pwedeng talungin Sa intelligence fund yan. Paano ginastos? Hindi yan, confidential fund. Doon, nagkaloko-loko po. Dahil po yan sinasabing walang kakwenta-kwentang edge sa people power. Ang demokrasya, pinalitan ng magnanakaw. Alam niyo mga kababayan, sabi nga po, nakakalungkot. Ang tao, naganap ng pagbabag. Kaya nga tumakbo si Duterte, di ba? Sabi niya kapag ako'y nanalo, lahat ng magnanakaw, sa loob ng 3 buwan, 6 na buwan, wala. Kapag siya raw naging presidente, lahat ng magnanakaw, corrupt na opisyal ng gobyerno, tatapon niya sa Manila Bay. Pakakain niya saan tawag doon? Sa isda. Anak ng, wala nga nagnakaw Sino ba nagnakaw? Hindi ba? Sino ba nagnakaw? Yun ang tanong Ngayon, nananawagan ng prayer rally, di ba? Prayer rally. Sa Cebu pa, sabi papamura kayo. Kasi ang nananawagan yung hindi ka panipaniwala, di ba? Ewan ko lang kung may maniniwala pa kay Duterte.
Prayer rally, nagmumura ka sa Davao. Prayer rally. Eh, ay sabi ko nga, ayoko magmura, bahala ko. Di ba? Prayer rally, nagmumura ka. Minumura may presidente. Adik yan. Tapos may PA pa, di ba? Ba't nag-prayer rally ka pa? Oh. Kapag hindi para sa kanila, kalaban sila, maingay sila, against sila. Pero pag pabor sa kanila, ayun, bayan kong Pilipinas, may prayer rally pang tinatawag. No? Saan tayo po posisyon? Ano gagawin natin? Tayo mga ordinaryong Pilipino na nagsasalita, na nanggigising, na hindi tayo pinakikinggan. Hindi ba? Pangit, no? Paumanhin sa maka Duterte, no? Kasi tayo po, bayan, huwag tayo maging dilatang mata pero wala kang nakikita. No? Nagsasalita ka, panis ang laway mo, hindi mo sinasabi kung may nakikita mo. Hindi dahil galit tayo kay Duterte. Kung maganda ginawa ni Duterte, bakit di natin pupurihin? Hindi ba? Ito nga po, kababasa ko lang, bayan. Ang sabi ni Duterte, tungkol dito po sa Chacha. Ito, konta sa si Chacha. Pero nung panahon niya, tinutulak to, hindi lang napostura. Kaya nga inilagay niya si Robin Hood Padilla, di ba? Bilang committee ng Constitutional Amendment. Si Robin Hood Padilla nilagay niya. Kasi noon, pabor sa kanila yung pagpapalit ng sistema ng gobyerno. Kasi papabor sa kanila dahil sila nakaupo eh. Ngayon na hindi sila nakaupo, kinokontra nila yung term of extension. No, yung kung kaya raw itinutulak ang Chacha. No, dahil nga po yung termino sa halip na 3 taon lang uupo ang opisyal ng pamahalaan, katulad ng congressman, mayor, di ba? Presidente, vice president, senador, madadagdagan po ng taon. Kaya yung tinatawag na term of extension or term extension. Dahil yung sinasabi naman ni Marcos, para naman yan ito sa ekonomiya, economic provision na sinasabi. Yun naman daw po, kapag halimbawa napatupad yung Chacha, marami po, kabilang ng senador ang mawawala po. Ang papalit po, mga congressman. Kaya against sila. Against sila sa term of extension. Ang tanong bayan ko, doon sa political dynasty, bakit hindi kayo gumawa ng batas? Yung political dynasty, natatandaan ko pa si dating Mayor Lim. Gumawa ng batas yan para sa political dynasty. Senador si Lim doon, si Mayor Lim. Walang kumampi sa kanyang mga kapwa niya mambabatas. Kasi political dynasty, hindi na natin niya. Gusto niya, kailangan kung halimbawa walang susunod na anak o sa mga nasa gobyerno o walang pani-pamilya sa gobyerno, walang kumampi sa kanya. Ngayon to si Duterte, di ba? Lahat nakaposisyon eh. Meron pong congressman, may mayor, may vice president, pati barangay chairman yata may Duterte. Bakit? Political dynasty yan eh. Kontrolado nga nila ang Davao, di ba? Bakit hindi yan ang itulak niyo? Bakit hindi yan ang ilaban niya, yung political dynasty na yan? Tignan niyo po sa Senado, ilan yung magkapatid? May magnanay pa. Hindi ba? Anak na kamuting buhay ito. Tignan niyo po, ginawa niyong hanap buhay yung pagiging ng pagbayad. Bayad. Proteksyon na po yan sa inyong interest. Kung meron kang yaman, kung meron kang mga illegal, napoproteksyonan mo kapag nakaposisyon ka sa gobyerno. Political interest na nangyari. Tapos political dynasty pa. Tapos ihirit itong si Kamote, itong si Duterte. Okay yung Chacha, basta walang term of extension. Pero pagpabor sa kanila, okay, payag ako dyan. Pero pag laban sa kanilang interest, hindi, mag-away-away tayo dyan.
Kita niyo po yan. Ganyan po eh. Tignan niyo po Senado ngayon. Eh. Dahil nga po sa tinatawag na korporasyon na po yung, ang Senado eh. Corporate business na eh. Diba? Bakit ito? Tignan niyo po Sabi ko nga, kapag mambabatas, ang iniluklok mo sa Senado at Kamara, pipili ka ng netalino, abogado, ekonomista, di ba? Hindi alam. Teka po, pipili ka dyan ng sabi nga po yung patambling-tambling lang, papogi-pogi lang sa sini. Anak ng pudaktero. Kita niyo po ngayon, sariwang-sariwa pa. Yung asawa. Yung esposa ni Robin Hood, number 1 senador ng Pilipinas. Anak ng kulani. Ang Senado po, bayan po, linangan ng batas. Gawaan ng batas. Hindi po tindahan ng kung ano-ano pong mga pampaganda po sa katawan o sa mukha o beauty products. Hindi po yan. Hindi yan kinukomersyal. Walang komersyahan dyan. No? Dito po mukhang natawa ako sa sinabi ni Robin Hood Padilla. Ni Robin Hood, no? Padilla. Oh my goodness. It's a politics. Natawa ako eh. Dahil kasi po sinundot po ni Senator Nancy Binay yung ginawa ni Mariel Padilla. Yung pong gluta drip kung tawagin. Alam ko yung gluta, yung ini-injection para gumanda kutis mo, para gumanda lalaki at pumubi ka. Kaya nga nung, di ba, pampahaba pa yata. Naalala ko po si Robin Hood, nakuna ng video, lumawit yung di ba? Haba nagluta. Hindi po, no? Nawala yata sa loob ni Mariel at ni Robin Hood. Ang Kongreso, ang Senado, nire-respeto po yan. Kahit iba kamote ang utak. No? Ibig sabihin, for delikadesa, puproteksyonan mo yung institusyon. Wala yata nakapagsabi kay Mariel Padilla, asawa ni Robin Hood Padilla, na hindi ka pwede din mag-promote ng gluta, drip, no? Drip ba yan? Drip. Bawal ka ron. Kasi hindi naman commercial yung lugar na yan. No? Hindi naman tindahan kung ano yan. No? Gawaan ng batas yan. Siguro, dahil sabi nga ni Padilla, ni Robin Hood, wala siya nakikitang mali. Sabi nga niya, oh my goodness. Politika yan. Yung di na yung nagsasalita, paano mo sasabihin politika? For delikadesa. Irespeto mo yung ang institusyon ng Senado. Baboy na nga. Bababuyin nyo pa. Nasasalaula na nga ang Senado Dinagdagan nyo pa yung pananalaula. Hindi ba? Ginawa mo pang tindahan ng beauty product. Oh my goodness, politika yan. Hindi ka nagtatanong Kasi yun daw po, kasi bumawi si Mariel Hindi naman daw gluta yung pinromote niya doon sa tanggapan ng kanyang asawa. Kundi vitamin C drip. No? Yung vitamin C, alam ko rin, sinasaksak niya sa ugat yun. Imbis na tinitake, iniinom, sinasaksak na lang po sa ugat yun. Hindi raw gluta yun. Dahil sabi ng DOH, saka ng Bureau, ano ba itong isa? Food and Drugs nakalimutan ko yung isang sabi ng DOH, bawal yan. Bawal yan. Hindi pwede yan dahil may epekto sa masamang kalusugan yung gluta drip na yan. Sinasabi ngayon ni Mariel, kumando na siya. Hindi raw gluta yung ginamit niya. Vitamin C. Ganun pa rin, mali pa rin. Di ba? Kumambyo ka dahil sinasabi ng DOH at siyang sakay ng gobyerno na masama sa kalusugan yung gluta porn, sinasabi. Bawal. Dahil nga po sabit, bakit ka magpo-promote sa Senado? Bawal pala ng ganong produkto. Para sinabi mo, sa Senado nga, approve Bakit sa DOH?
Hindi. Di ba? Kinontra po yun. So, kumambyo naman si Mariel. Kumambyo siya, sabi niya, vitamin C na lang. Vitamin C. Hindi na gluta. Mali pa rin eh. Hindi ba? Mali pa rin yung ginawa eh. Bawal nga sa Senado mag-commercial ng produkto. Sana commercial mo na lang, batas na ginagawa ng asawa mo ni Robin Hood, baka po ba? Vitamin C o glutamine yan, bawal pa rin. O nakabat sa atin ang masipag na barangay chairman ng 117. Ito gayahin nyo. Sa paggawa ng maayos na batas sa barangay, meron to. Kung may po-promote ng maganda para sa barangay, meron ito. Itong si punong barangay, Joel Gundo, na nanonood sa atin. Tapos ito, nanonood sa atin, nakawat sa atin, si Priscilla Torres Ando. Sabi niya, baka akala kasi ni Mariel, part pa rin ng showbiz ang politics. Puro kakengko yan din, mga pinagdidebatihan. Kasi sa Senado, wala pang natatapos ni isang magtatalakay na naman ng bagong may pagmimitingan lang. Ewan nga naman, ano nga ba nagawa ng Senado para sa taong bayan? Eto, meron sa kaya lang, eto, pumasok na naman po itong si Binoy. Pero may kasama na siya. Si Tol, si Coco, si Tolentino. Ay nga, pare-pare mga kamungot itong nasa Senado eh. Nabalahura na, nilagyan pa ng dagdag na balahura. So, dapat itong si Apollo Buloy, iniimbitahan sa Senado, yan sa Kamara, pagpapaliwanagin sa nilabag na batas po ng SMNI. Yung pong TV station ni Kibuloy. Para makaiwas ni si Kibuloy, gaya ng ginagawa ng kanyang among si Duterte, pinalabas niya na ibenta, hindi siya may-ari, parang ibinenta. No? Tingnan niyo po parang international criminal court lang yan eh. Sa kagustuhan mong huwag kang maimbestigahan, kumalas ka sa ICC. Di ba? Ganyan ginawa ni Duterte. Nung malaman niyang iimbestigahan siya ng ICC tungkol sa mga pagpatay against sa mga drugs, no? Na programa ng Duterte. No? Kumalas ng 2019 si Duterte para hindi siya maimbestigahan. Sabi nga sa inyo ba, iba yan like father, like son, or like son, like father, or like na lang kayong lahat. Na ito ba yan? Tingnan niyo po. Itong si Apollo Kibuloy, kagustuhan huwag pong maimbestigahan ng Kongreso. Hindi raw siya may-ari ng SMI. At yan iba may-ari, hindi malaman kung binenta, no? Kung naibenta. Para wag lang siyang imbestigahan sa Senado at Kongreso. Ayaw niya umaten. Ayaw pumunta, ayaw niya magbigay paliwanag, pati yung mga resource person na mga nagreklamo against kay Kibuloy. No? Bayan, hindi niya sinisipot. Ngayon, sinupuena. Pinadala ng sinupuena ng Senado. Napilita lang to si Subiri. Ang magaling na Senate President ng Senado. Na maiipit na siya, pinirma niya na yung sinupuena para kay Kibuloy. Ganun pa man bayang kung Pilipinas, meron pa rin kontra para imbitahan si Kibuloy diyan sa Kamara at sa Senado. Sino po yun? Eto na naman tayo. Sa asawa ni Mariel na senador pa si Robin Hood Padilla. Kita niyo mga kamote, di ba? Nadagdagan pang isang kamote. Si Tolentino. Ibig sabihin ba yan, sinasabi po nila na pwede naman daw dalhin sa korte. Huwag na raw paraanin sa Kamara. Tingnan niyo po sabi niya kamote, di ba? Ang Kongreso, siya nagbibigay ng prangkisa para sa mga airtime, radio, TV, di ba? Tapos aalis mo ng kapangyarihan para magtanong yung nagbibigay ng prangkisa, dahil didiretso mo sa Kongreso. Bakit ginawa niyo sa ABS-CBN? Pinadala niyo. Inimbitahan niyo po sa Kongreso, inimbestigahan niyo.
Tapos itong si Kibuloy, ayaw nyo ba papuntahin dyan sa Kongreso o sa Kamara? So, kita nyo po mga kamote nila bayan. Ganyan, kita mo agad yung alimuong ng mga nasa gobyerno. Kapag kapanalig nila, kakampi nila, ayan, bayan ko. Wala ka makikitang justice. Di ba? Pero pag sinampa mo sa mas mataas na korte, katulad ng International Criminal Court, sino ba naman tao na kailangan pa magreklamo sa ICC? May justice naman sa bansa. May batas naman. May korte naman. May Supreme Court naman. Di ba? Ba't pupunta ka pa sa ibang bansa para magreklamo? Kasi walang nakuwang justice yung mga nagreklamo. Tinotodas ka agad yung reklamo mo. Pinapatay ka agad yung reklamo. Wala resulta. Tapos magagalit sila doon sa nagreklamo sa mas mataas na sangay ng batas gaya ng ICC. Tapos gusto i-shortcut nito ni Robin Hood. Dali nyo na lang sa korte. Ba't nagdadala pa kayo ng mga resource person dyan na gusto nyo imbestigahan? Kapag hindi nyo kakampi. Hindi ba? Kapag hindi nyo kasangga. Tama, sabi ni Priscilla Torres Andong. Kapag sa inyo, pakinabang interest nyo, para sa inyo, tama. Di ba? Kahit against, kahit mali, tama para sa inyo. Kaya kapag halimbawa na po nasasagasa ang karapatan ng ibang mamamayan, sabi nga po, bayan ko, wala kang pagpipilian. No? Ito po yung sinasabing walang kakwentang-kwentang diwa ng People Power 86. Hindi ba? Nakuha mo na yung demokrasya eh. Naiayos mo na gobyerno mo. Ang mali, pumili pa tayo ng tarantado sa gobyerno. Inilagay natin buli. Niluklok natin, puro baloktot ang utak sa Kongreso, sa Senado. Tingnan niyo po, Senador. Ang Senado, hindi naman lahat. Matatawa ka na lang, maiiling ka na lang. Buti na lang, may magagaling naman dyan, kaya lang kinain din na sistema eh. Itong si Peter Cayetano, magaling yan. Bira ako makita siguro ayaw niyo yung taligsahan ng kamote. Di ba? Wala tapos makikita mo si Bato. Hindi mo malaman bayan kong Pilipinas. Si Robin Hood, si Jinggoy, si Revilla. Hindi ko nakikita si Peter Cayetano. Magaling yan. Di ba? Si Coco Pimentel nakikita. Pero yung matalino talaga, hindi na yata nakikihalo sa Senado. Ay, naku, bayan kong Pilipinas. Sobra tayo sa oras. Sa mga lahat ng mga makikinig pa sa ating programa, ang Gulpitigulat dito sa Kakampi Online. No? Shout out to, ingat kayo sa init. No? Abangan niyo po yung susunod na programa niyang Tinig at Tintig ni Cooper Kaulugan. Ito yung kaibigan, katoto, kasangga, kakomento, kadyo ng sura sa ating programang Gulpitigulat. At salamat tayo kay RB, kay Ma'am Pepineda Nicodemus. Sa susunod na Webes, abangan niyo po kami ni Kajek Ortiz sa Truth and Knowledge, Gulpitigulat sa Kakampi Online. Mabuhay po ang sambayan ng Pilipinas. God first po, Pilipinas. Mula sa programang May Malayang Opinyon, ang hataw sa komentaryo, walang sinisino, ang tamaang siguradong malalatayan sa kanyang Gulpitigulat na pagbatikos sa mga tiwali at abusadong nanunungkulan sa pamahalaan. Ang mali laging nilalabanan, ang tama at ipinaglalaban. Narito na